Curious ka ba kung ano nangyayari during cataract surgery? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, manood tayo at mag-react kung ano nga ba ang ginagawa during cataract surgery. Tara, let's discuss. Meron na akong nagawang mga videos about cataract, ano nga ba ito, yung cataract surgery, ano ba yung mga dapat yung malaman pag mag-undergo kayo ng operasyon sa katarata. Pero quick background lang po, ang cataract ay ang pag-uulap or opacify ng klaro dapat na lente sa loob ng ating mga mata na pwedeng mag-cause ng pagharang sa ating paningin, paglabo, at pagkabulag. At wala pa pong gamot na pinapatak or iniinom para mapawala or mapigilan ang pamumuo ng katarata. Ang tanging paraan ay through cataract surgery. Although hindi ito 100% successful, pero napakataas ng tsansa at ito lamang ang tanging paraan para mapalinaw ang inyong mga paningin kung ang paglabo ay dahil sa katarata. So panoorin natin ang video ng kasama kong ophthalmologist kung ano nga ba ang nangyayari during cataract surgery. Gamit ang cotton buds na may betadine ay nililinisan namin or scrub namin yung eyelashes at eyelids ng pasyente para makasigurado na malinis ang magiging working area namin. Tapos ito ay babanlawan para makasiguradong walang betadine na matitira sa may mata. Maglalagay ng parang plastic sa may eyelids sa taas at sa baba nito para hindi makaharang yung mga pilik mata. Tapos, ilalagay na yung kalang or yung speculum para mapanatiling nakabukas ang kanilang mga talukap at hindi nila ito masasara. So, gamit ang dilating drops ay may pinapatak sa mata bago ang operasyon para lumaki yung pupil or yung butas sa mata para magkaroon ng access dun sa lente na nasa likod nito. So, kitang-kita na yung lente sa likod at pwedeng-pwede na ito operahan. Tapos ay tutusok kami ng maliit na butas para may access kami pagpasok namin sa loob ng mata. Tapos maglalagay na ng anesthesia sa loob. Tapos maglalagay kami ng blue dye na tinatawag namin para matulungan na makulayan yung anterior capsule or pinakaharap na balat ng lente na ooperahan natin. Ang lente kasi natin ay may balat, may laman at saka buto, para siyang mangga. So ang inooperahan lang sa katarata ay yung laman at saka yung buto. Pero yung balat or yung shell ay kailangan natin ma-preserve dahil ito yung magsisilbing lagayan ng artificial lens or intraocular lens mamaya na magiging kapalit ng natural lens mo. Ngayon ay naglalagay na tayo ng gel sa loob ng mata para mapanatili ito na hindi nakadikit dun sa cornea. Yung bubbles, huwag nyo nang pansinin yan. Tapos ay gagawa tayo ng mas malaking butas para ma-access natin ng mas maayos yung loob ng mata. Tapos gamit ang forceps ay magbabalat. Babalatan na natin ng pabilog yung pinakaharap na balat na kinulayan natin ng blue dye para mas madali itong makita. So maggagawa lang tayo ng pabilog na balat dyan para lang may access tayo at makuha natin ng mas maayos yung laman at saka yung loob na katarata. So kailangan ma-preserve ang balat na ito dahil ito ang magiging lagayan ng intraocular lens mamaya. So yan, nakapagtanggal na tayo ng bilog na balat sa harap ng lens. Siyempre, mayat maya maglalagay tayo ng gel. Tapos, bubugahan natin ng tubig yung loob para humiwalay yung laman at buto mula doon sa balat ng katarata. Para lumulutang na yung laman at saka yung buto doon sa loob ng shell ng cataract. At mas madali siyang kainin at i-breakdown. At ito na po yung probe ng machine
na gagawa ng operasyon. So, sakto lamang siya dun sa butas na ginawa natin. Maliit lamang para hindi na kailangan tahiin. Gamit ang another instrument sa kaliwang kamay, ay tutulungan niya na hati-hatiin yung laman at loob ng katarata. So ngayon, medyo maluwag na yung katarata at nakahiwalay na siya, mas madali na siyang makakain. So yung probe ay ibabaon sa katarata para itatry itong kainin at i-break down into pieces or ika-crack nila yan. Gamit ang pangalawang instrumento ay tatry niyang paghiwalayin or i-crack sa dalawang parte ang katarata. Tatry niya ulit, hawakan yung katarak, tapos hahatiin niya ulit ito sa dalawa. Okay, na-crack na. Yun. Kitang-kita, nag-crack na siya. Gagawin niya ng paulit-ulit hanggang sa maraming pieces na para mas madali itong makain at makuha. Yan. Tulad niyan, meron na siyang isang piraso na nakuha na parang pizza pie, no? So, unti-unti na niyang kakainin yan dahil nakahiwalay na siya mula doon sa buong katarata. Next, kakain ulit. Tatry hatiin. Kung kayang kainin buo, pwede na, pero yan, hahatiin niya muna. Dapat maingat dahil kapag nagkaroon ng ibang makain dyan, ay magkakaroon ng malaking problema. Hindi rin dapat mabutas or makain yung balat dahil nga ito yung magsisilbing lagayan ng lente or artificial na lente mamaya. So dahil pag nasira ito, wala nang paglalagyan yung lente. Unti-unti nang kinakain yung katarata. So nakain na ang kalahating parte. Other side naman. Kung mapapansin nyo, unti-unti na nagkakaroon ng orange reflex, no? Or nakikita na yung orange na ilaw sa likod ng mata, ibig sabihin, nagiging clear na ulit. Dapat ganyan ang normal kapag walang katarata. Dapat kita kagad yung orange na reflex. So, unti-unti nang kinakain, no? Yung laman at saka yung buto ng katarata. Yan. Hindi ka dapat humigop ng masyadong malakas dahil baka sumama yung balat at mabutas ito na magkukos ng malaking problema. Yan, malapit na. Ito na yung parang last piece pero hatiin pa niya sa dalawa. Tatry niyang paliitin pa para mas madaling kainin. At ito na yung last na kakainin niya. Halos matatapos na at makakain na ang lahat ng katarata. So, kung mapapansin nyo, medyo kitang-kita na yung orange na ilaw, no? Dahil wala nang nakaharang na katarata. So, dapat ganyan kalinaw ang nakikita natin para malinaw ang ating paningin. Pero, napaka-importante na malagyan niya ng lente dahil kung walang lente ay magiging malabo pa rin ang paningin ng pasyente. So, ito ay mga malalambot na parte na lamang. Maglalagay ulit ng gel para palobohin yung shell kasi wala na siyang laman eh. So, pwede siyang mag-flat. So, maglalagay tayo ng gel para palobohin yung shell ng katarata at para mapanatiling may working area or hindi flat yung working space natin. Tapos, kakainin lang paunti-unti yung mga natitira. Sige, kainin. Wow. Sarap. Dito ay maglalagay na ng intraocular lens ang doktor. So, nakatupi yan sa loob ng parang, injector. At mag-a-unfold yan sa loob ng mata. Yan yung tinatawag na foldable lens. Ibig sabihin, malambot siya, naka-fold siya dun sa parang injector para kasya lamang yung injector sa maliit na butas at hindi na kailangan humiwa ng malaki para lang maipasok yung lente. Ngayon ay itatry na i-position yung lens sa tamang lugar at ilalagay doon sa loob ng shell at lilinisin na niya at tatanggalin yung mga ekstrang konting natira na dumi sa loob ng bag or ng shell. At tatanggalin na rin niya or hihigupin yung mga gel na naiwan para hindi ito mag-cause ng pagtaas ng pressure sa loob ng mata. So kung makikita nyo, nasa loob na yung lente, nasa loob na nung bag or nung shell na magsisilbi niyang lente na panghabang buhay. So pwedeng linisan pati yung ilalim ng lens, tatanggalin lahat ng gel na nalagay para makasiguradong hindi tataas ang pressure after operation. Pagtapos na ay itatry ng
isara ang mga sugat. Usually, hindi naman na kami gumagamit ng panahi dahil maliit lamang ang butas. Pusa itong nagsasara at gumagaling. Binobombahan lang ng tubig para medyo kumapal at sumara ito ng maayos. Pero mawawala rin yung pamumuti na yan after isang araw. And that's it. Tapos na ang operasyon. Ang operasyon ay usually nagtatagal lamang ng 10 to 30 minutes depende kung ito'y mahirap, matigas, or magkaroon ng komplikasyon. Again, ang cataract surgery ay hindi laging 100% successful na pwedeng magkaroon ng mga risks at complications na hindi maiiwasan ng kahit sinong pinakamagaling na doktor. Although napakataas ng tsansa na pwede itong maging successful at ito lamang ang tanging paraan para maging malinaw ulit ang paningin ng mga pasyenteng may katarata. Kaya hindi namin inooperahan kapag ito ay hilaw pa at hindi pa nakakaapekto sa paningin ng pasyente. Para sulit, ang inooperahan namin ay yung mga nahihirapan na sa kanilang mga paningin at gusto nang makakita ng malinaw. At syempre, dapat ready na sa kahit anong pwedeng mangyari during operation. So bago magpa-opera ay dapat siguradong ready na at dapat ay nahihirapan na kayo sa inyong mga paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga nangyayari during cataract surgery. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.